Nakalusot na sa House Committee on Games and Amusement ang panukalang batas na nagbabawal sa mga pogo sa bansa. Ayon sa mga mambabatas, malaking hakbang ito para matuldukan na ang kriminalidad. Handa naman ang Labor Department na tumulong sa mga Pilipinong mawawalan ng trabaho sa pagsasara ng mga pogo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Halos 1.5 buwan na lamang bago ang deadline ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maipasara ang lahat ng mga pogo sa bansa, legal man o illegal. Ayon kay Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva, positibong hakbang na naipasa na sa committee level ng Kamara ang panukalang batas na magbabawal sa lahat ng uri ng offshore gaming operators sa bansa. Dahil sa pogo, nakapasok ang pogo politics sa ating bayan. Dahil sa pogo money, may mga banyagang nakatakbot na ihalal sa kapangyarihan. Kung hindi natin ito wawakasan, ang ating bansa'y mapupuno ng mga leader na pinatakbo, ginastusan, inisponsor ng pogo money. Aniya, wala itong naiambag sa ekonomiya ng bansa, sa halip ay dinaya pa ng mga pogo ang gobyerno. Naiisahan din ang gobyerno natin dahil ang mga pogo ay hindi naman nagbayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Ayon sa Bureau of Internal Revenue or BIR, 10 billion lamang ng dapat ay 24 billion taon-taon ang nababayad sa tax ng pogo. Nakahanda naman ang Department of Labor and Employment na tumulong sa mga Pilipinong mawawalan ng trabaho sa pagsasara ng mga pogo. The number of Filipino workers who were affected to the banning of pogos is around 27,790. This is for the direct Filipino workers. And as for the indirect Filipino workers, we have profiled 2,777 workers. We shall conduct job matching, referral, placement services, career development support, labor market information dissemination, and sectoral job fairs. Also, employability and livelihood development services. Sang-ayon ang iba pang mambabatas na mas maraming pahamak ang naidulot ng mga pogo sa halip na benepisyo. The risks and negative consequences such as increased crime rates, social instability, and exploitation of vulnerable people. Hindi dapat isugal ng gobyerno ang kaligtasan ng mga Pilipino at ekonomiya ng bansa sa mga pangako ng pogo. Ang pogo ay masangsang na legasiya ng Administrasyong Duterte. Legasiyang dapat nating tuluyang wakasan. Ayon sa PAGCOR, sa 43 IGL o legal na pogo, nagsara na ang 16 samantalang 27 ay nasa proseso na ng tuluyang pagsasara. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.